Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isa. Yo! What is up mga kababayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay ho sa ating lahat mga kababayan. And of course, panibagong araw na naman, panibago namang makabalbala ng ibang kampo ang ating pag-uusapan mga kababayan. Wala nang mahabang intro pa. You already know who this is. Ivan na naman mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Pero masarap hong magmahal yan. At saka nakapagpatanggal ho ng stress. At saka nakapagpaganda rin sa inyong mukha. Bakit? Eh siyempre, alam nyo na yan. Basta, kasi alam nyo mga kababayan, yung laughter ho is the best medicine. Eh, lagi yung sinasabi ho ng ating sa doktor natin. Kaya ang ginagawa natin dito, yung content natin dito, eh siyempre, ginagawa natin medyo funny. para hindi ho tayo magka-stress sa pangabalita natin, eh lalo na yung hinawakan ho natin na content, eh medyo stressful mga kababayan, eh kasi parte ito sa politics, parte ito sa government, eh siyempre andyan ho maraming mga anay ng lipunan, kaya tinitiriso natin at saka in a funny way, para hindi ho sila masyado masaktan mga kababayan, para hindi ho sila magkasakit ho sa puso. And of course, i-shout out natin yung mga viewers ho natin na mga dilawan dyan. Eh, siyempre, sabi ko sa inyo mga kababayan, maraming nagbabantay sa atin dito ng mga dilawan. Eh, palagi akong binabatbatan, binabakbak dyan sa may comment section. At saka sa Facebook account ko ho, eh, maraming doon, mga kababayan, eh, binabakbakan nila ako, eh, pinapatigil na nila ako. Wala daw ang kabuluhan yung ginagawa ko dito. Boring ba mga kababayan? Boring ba si Sir Ivan? Siguro yung mga dilawan ng mga kababayan, eh ayaw na makinig sa akin. Eh gusto na, ang dami mong daldal, napakadaldal mo. Dito na sa mga topic, yung magsasabing ganyan mga kababayan, mga dilawan yan, mga anti-Marcos. So ngayong mga araw mga kababayan, marami tayong pag-uusapan ngayon. Marami hong good news. And of course, marami na naman masasaktan dyan. At saka doon sa kabilang channel mga kababayan, binakbakan na naman ako. Parang pinaparinggan na naman ako. Diba, lagi kong sinasabi dito na merong spy ho dito mga kababayan. Laging nag-feed ho doon sa mga kabilang vloggers ho, sa mga vlogger na mga dilawan. But anyway, I don't care. I can handle them. Kahit na meron ho tayong spy dito, kaya tinatawag ko ngayon mga kababayan na The Spy Who Loves Me. Merong spy ito mga kababayan, membro ng Rappler. Membro ng Vera Files. At saka alam niyo na mga membro rin sa mga anti-Marcos. Marami tayo dito. Say hi to them. Say hi. Ano ba mga kababayan? Hindi natin patatagalin to kasi para hindi maantokin yung mga dilawan dito. But first, you know the drill mga dilawan. You have to take your medicine first. Baka atakihin naman kayo sa sa alta presyon nyo. Bakit kasi kayo andito? But anyways, welcome naman lahat dito sa ating channel. Welcome ho kayo sa channel ni Sir Ivan. So nga mga kababayan, introhan ho natin warm up na mga good news. Warm up tayo dito. So nga mga kababayan, alam niyo ho ba? Merong statement ho ipinalabas ang DTI. Good news ho ito. Good news ho ito sa mga sa mga kasamahan nating mga legends. Yung mga senior citizen mga kababayan. Yung mga senior citizen, siyempre tinatawag natin yung mga legends eh. At saka sa mga PWD. Good news ho ngayon mga kababayan. Hindi lang meron kayong mga discount ho sa mga sasakyan or sa mga bilihan. Ngayon mga kababayan, mga fellow ko kababayan sa mga legends, may discount na rin kayo sa mga online purchase. Yung mga online transactions. Like for example ho, yung mag-purchase ho kayo through online ng mga sa ticket sa airlines, or like for example mag-book ho kayo ng hotel, o sa yung naman sinabi ko, yung mag-book kayo sa airplane. At saka meron kayong i-purchase ho through online. So
meron na tayong mga discounts mga kababayan, parang 20% yata. Hindi ko pa lang sure lahat sa statement nila. Basta, ang sinabi ho dito sa balita, yung mga senior citizen ho natin, mga kasamahan, at sa mga PWD sa online transactions, meron na rin kayong mga discounts. I believe mga 20% siguro, at saka meron din sa mga foods, I think 8%, extra 8%. Tsaka for more information, magtanong ho tayo sa DTI para sure ho tayo kung paano ho yung exact na gamitin yung sinasabi ho nila na discount ho sa online. So far, as of now, ang sinabi pala ng DTI na yung senior citizen ho at saka PWDs meron ng discount sa online purchasing. Yan. As long as sabihin nyo lang ho na kayo na senior citizen na. So nga mga kababayan, abay, good news pa rin tayo. Para masyadong masaktan ho ito mga kasamahan ng mga dilawan. So nga mga kababayan, abay, merong good news, magandang balita ho. Naalala nyo yung disqualification case ni BBM mga kababayan? Abay, merong good news. 'Di ba? Pinorward ho sa Supreme Court. Yung Supreme Court ho mga kababayan, meron ho silang reply. 'Di ba nag-request yung mga petitioners na i-restrain, mag-request sila ng temporary restraining order or TRO sa Supreme Court. Ngayon mga kababayan, hindi sila inisyuhan. Wala na silang pag-asa ito mga kababayan. Ito, balita ho ito sa Manila Bulletin. Saka sabi ho dito, the Supreme Court did not issue a temporary restraining order or TRO that would stop the canvass by Congress starting May 24 mga kababayan. So yung kasi mag-start mga kababayan, yung mga boto ho, mag-cast votes na ho para kay BBM, mag-start ho ngayon May 24 ho. So probably yung final proclamation niyan, i-proclaim kung sino talagang nanalo by 27. I think May 27 if I'm not mistaken sa date ho. So, ang sure dito mag-start by May 24. So, hindi na ma-stop yan. Mga kababayan. Talagang ditso-ditso na ho. Siyempre nasasaktan itong mga dilawan mga kababayan. Alam nyo na, wala na silang pag-asa dito. Lagi kong sinasabi dito mga kababayan na 'di ba yung final ho nila na disqualification case, abay suntok ho yan sa buwan. Wala talagang legal basis ho niyan. Pati na ngayon nagsalita na nga yung Supreme Court, hindi sila binigyan ho ng request ng TRO. So ngayon mga kababayan, meron akong ipapakita sa inyo na video na malawakan ho na detalye kung bakit hindi talaga mananalo yung dalawang case na yan. Wala yan. Hindi talaga mananalo. Bakit? Tanungin natin si Spokes Harry Roque. Ang topic natin may pag-asa pa ba dun sa disqualification na hinain ng mga nangangarap pang makaupo ang kanilang pinklawan sa Malacanang? Well, unang-una po, let me say this. Tapos na po ang eleksyon. Napakahirap po para sa ating Korte Suprema na baliwalain ang 31 million votes na nakuha ni Ako Bongbong. Gaya ng sinasabi ko po ng mga una kong mga uncensored spokes, this is a political question. Ibig sabihin, ang issue kung sino manunungkulan bilang isang presidente ay isang issue na dapat taong bayan lamang ang sumagot. Hindi dapat sagutin yan ng mga tao sa Korte Suprema na walang mandato sa taong bayan dahil lahat naman po sila ay appointed. No? So dyan po nagsisimula at nag-end ang jurisdiction ng Korte Suprema. Dahil sila ay walang mandato galing sa taong bayan, yung mga issue gaya ng sino maglilingkod sa taong bayan, ang sumasagot po dyan, taong bayan at hindi po ang Korte Suprema. Now, ang paningin ko po dyan, kahit ano pang legal merits meron ng disqualification, hindi na po yan titignan ng Korte Suprema dahil hindi nyo po pwedeng baliwalain yung 31 million na nagdesisyon na nais nilang manilbihan bilang presidente si Apo Bongbong. Ang aking advice 31 million, napakarami ho niyan. Sa lahat ng ayaw kay Apo Bongbong, move on na po tayo kasi nagsalita na po yung mayorya. 31 million naman po yan as against 14 million. Ano pa bang reklamo ninyo? Malinaw naman po. Walang nagsasabi na midayaan. Yan, agree. Ako, natalo rin ako sa eleksyon pero tinanggap na natin and we're moving on. Alam niyo po, dahil ako'y meron ding personal na karanasan, mahirap po talaga yung matalo. Napakasakit, napakahirap tanggapin. Pero you have to accept it kasi the voice of the people is the voice of God. So move on na po ang aking advice sa inyo.
hindi na po mababago ang kasaysayan. Thank you, Lord. Magsisilbi po bilang Thank you, Lord. presidente, 17th president, kung di ako magkakamali, si Apo Bongbong, dahil an overwhelming majority, hindi po plurality ha, dati-rati plurality lang ang desisyon ng taong bayan, yung pinakamaraming boto lang. Ngayon po, mayorya ang nagsabi na si Apo Bongbong na talaga ang dapat umupong presidente. Napakalaki pa. Pero sabihin natin, by some stroke of luck, ito po So ngayon mga kababayan, klarong-klaro ho yan ha. Yan ho ang broad explanation ho ni Harry Roque. Kaya nga sinabi ko sa inyo mga kababayan, talagang hindi mananalo yung disqualification case mga kababayan. Kahit dalawa pa yan, kay Father Boy Nafe at saka kay Theodore T. Wala yan! So paano yan mga dilawan? Sabi ko sa inyo, masasaktan na naman kayo ngayon. So nga mga kababayan, bako ho tayo magpatuloy. Bako tayo patuloy. Marami ho kong balita sa inyo na mamaya magugulat ho kayo. So nga mga kababayan, una-una ho, gusto ko munang i-shout out. So, yung mga bagong members ho natin dito, yung mga nagpa-member ho sa ating channel, yung may join ho dyan sa baba na join na button dyan sa gilid ng subscribe button, meron tayong mga bagong members. So, i-shout out lang natin si Ma'am Shane Arroyo. Yan. And of course, at isa sa ating mga members na natin, i-shout out natin si Ma'am Sally Rodriguez. And of course, I would like to say hi ho sa ating shoutout, merong nagpakulay ho kagabi sa ating premier mga kababayan. I-shoutout natin nagpakulay ho siya ng 100 dirham because si Sir Ed Alamparo, shoutout natin si Sir Ed Alamparo. He is watching from Sharjah, United Arab Emirates and sa UAE ho. Yan, maraming salamat ho Sir Ed Alamparo. Yan, of course, shoutout rin natin si Sir Scout Ranger ho. Yan, of course, shoutout rin kay Salcom 1978. And of course, huwag natin kakalimutan mga kababayan, siyempre, yung mga solid viewers natin dito. Shout natin lahat ng mga BBM supporters. And of course, mga DDS o mga original ho na mga Marcos loyalist. Yan. Shout out sa inyo. And of course, hi din sa ating mga members sa INC. Yan, mga idol natin yan. Tsaka mga mabait ng mga INC mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga members din sa El Shaddai. And of course, sa ating mga legends mga senior citizen. Hello! Kumusta po? And of course, huwag natin kalimutan, mga silent viewers natin. Marami tayo dito mga silent viewers mga kababayan. Yan, maraming salamat ho at saka mabuhay ho kayo. Maraming salamat ho sa pag-suporta dito sa ating channel. Medyo lumalaki na rin tayo mga kababayan. Alam niyo na, medyo kaya nga nagpasukan yung mga dilawan dito binabantayan na tayo mga kababayan. Lagi kong sinasabi sa inyo na meron na tayong The Spy Who Loves Me. Merong spy dito mga kababayan kasi sila nagsusumbong doon sa kabilang bakod So ngayon mga kababayan, ngayon, kasi nga medyo dismayado sila sa Supreme Court mga kababayan. Merong mga plano, masamang plano mga kababayan. Buti na lang na siyempre naanod kaagad sa isa sa mga baby supporters natin na si Mark Lopez mga kababayan. Siguro alam ko narinig niyo na ho yung tungkol kay Mark Lopez versus kay Kiko. Kasi mga kababayan, siguro dito sa statement sa pinost sa Facebook ni Mark Lopez mga kababayan, sinabihan ho niya si Kiko Pangilinan. Nakita siguro doon sa may Forbes Park. Merong kausap andun kasi sa bahay sa isa sa mga veteranang artista ho. Siyempre yung bahay ng isang artista na veterana, kasama sa mga destabilizers. Siyempre, so ngayon ay pinaringgan ngayon ni Mark Lopez mga kababayan, pinaringgan ho si Kiko ngayon. Kasi siguro alam ko merong nagsumbong ho kay merong nag-feed ho doon kay Mark Lopez. Bakit alam ni Mark Lopez? Siyempre, merong nag-feed sa kanya na parang merong meeting ha. So ngayon, sinabihan ka agad doon sa Facebook, mayroong pinaparinggan niya si Kiko at saka tinag niya mga kababayan, tinag niya si Kiko Pangilinan. Sinabihan niya, nagbabalak daw kayo ng EDSA 4. Sinabihan niya si Kiko mga kababayan, sinabihan niya, ikaw ba ang nagpasimuno? Si Kiko ba daw ang nagpasimuno doon sa balak nila na mag-EDSA 4? Ngayon, siyempre mga kababayan, nag-viral ho yan, na post ni Mark Lopez mga kababayan. Siyempre si Mark Lopez kilala yan.
abay nag-viral ho. Nakaabot ho kay Kiko Pangilinan. So ngayon, abay bigla silang nabulabog lahat. Ay, itong mga dilawan siyempre nanggagalaiti ho kay Mark Lopez. Talaga nag-iingay sila ngayon. Sinabi na nagpapalaganap daw ng fake news si Mark Lopez, mga kababayan. Kung nagpapalaganap siya ho ng fake news, bakit niya alam yung exact na area? Di ba? Isip-isip tayo, bakit niya alam? Malamang merong nag-feed sa kanya. Merong nakasama doon siguro sa meeting na nagsabi kay Mark Lopez, ito sir, merong merong gathering ho dito, merong meeting, parang meron silang siguro masamang gagawin. Ngayon, bigla ho silang nabulabog, nag-reply ho si Kiko Pangilinan, mga kababayan. Sabi niya, andun daw siya sa farm niya. Nagbakasyon daw. Siyempre, na-heart yung tao. Siguro, nagbakasyon doon. Tsaka ilang araw na siya doon. Ang kausap niya daw doon, yung mga halaman niya, at saka yung mga animals niya. Siyempre, nasa farm sa mga kababayan. So, ngayon, maraming sinabi si Kiko Pangilinan. Ngayon, nireplyan naman siya ni Mark Lopez. Nireplyan siya. Kasi kung gusto siya merong statement, mga kababayan, dapat live daw. Dapat kung sabihin niya ng ganyan na kung nasaan siya ngayon, nasa farm ba niya daw, dapat naka-live. Yun ang request ngayon ni Mark Lopez. Meron siyang mga patotsada ho kay Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan, mga kababayan, biglang gumanon. Na-stop, walang nasagot. Siguro totoo. So ngayon, hinahamon ko ngayon lahat ng mga dilawan dyan. Dapat sabihan nyo si Kiko Pangilinan, dapat mag-reply sa request ni Mark Lopez para hindi mag-isip ng masama yung mga BBM supporters. Siyempre, alam nyo naman kami, malawak ko ang mga kaisipan namin. Nakakaduda yung mga meeting siguro dyan sa Forbes Park. Ano kayang plano nyo? EDSA 4? Delikado yan. May gagawa kayo mga EDSA 4. Meron kasama yung mga aktivista dyan. Siguro siyempre, alam nyo naman sino mga kasama dyan na mahilig sa rally. Sino naman mga andyan kaya? So ngayon, mga kababayan, siyempre, move on tayo. Merong itong ginawang mga kabulustagan naman itong yung mga, dahil nga sa, hindi ka nabigyan nabigyan yung mga petitioners tungkol sa TRO, yung request ng TRO, hindi sila binigyan doon sa Supreme Court. Sila kababayan, nag-gather doon sila, nagpunta doon sila sa libingan ng mga biktima daw ng martial law. Meron doon, nagpunta sila doon, mga kababayan. At saka maraming dalang mga media. Ganun pa sila, basta mga gathering, marami ding media. Andun ang Inquirer, siyempre andun yung Rappler, number 1 yung Rappler at saka andun yung TV5, News 5, Fake News 5, andun alam nyo na, ABS-CBN, lalong-lalo na yan so ngayon, nag-gathering sila, parang gumawa sila mga simpatya daw tungkol, pinaparinggan niya yung mga Marcos Royales o yung lahat ng mga supporter ni BBM, parang ipina-fresh sa isipan natin yung mga biktima daw sa martial law. Pero sige, given na maraming namatay ho sa martial law. Si Marcos ba nagpapatay? Hindi naman. At saka yung mga nabiktima ho diyan sa martial law, mga mga aktivista naman yan, yung mga membro ng mga NPA. 'Di ba? Sige, given maraming namatay. Ipinag-iingay nyo yan ngayon, yung mga about na maraming namatay sa martial law. Pero bakit itong mga dilawang media ngayon, bakit hindi na ipinakalat ngayon na marami ring namatay dahil sa CCP-NPA? Sige nga, baliktarin ko kayo. Bakit hindi nyo na ibinabalita rin? Dapat para fair, para balance dapat balance. Hindi yung naka-one-sided kayo, doon lang nakatuon sa martial law, yung mga nabiktima sa martial law. How about yung nabiktima rin ng mga CCP-NPA? How about that? So, very simple request lang naman. Sa ito mga dilawang itong mga dilawang media, mga kababayan, hindi sumang-ayon sa atin. Ayaw nila. Palang allergy sila sa mga ganyan. Allergy sila bahala kayo mga dilawan. Sumbong kayo doon sa kabilang kampo. Awan na ako.
Na-immune ako niyan. Lagi nyo, kaya nga, survivor ako ng mass reporting nyo. Survivor ako eh. Yan, dito na si Ivan nag-iingay na naman. Siyempre, meron akong duties and responsibilities dito sa mga kababayan ko, mga BBM supporters, at mga DDS, at mga Marcos loyalists. Dapat, meron akong duty na ibabalita sila yung mga magagandang balita ko kay BBM. At saka lahat ng mga updates sa tungkol sa government. Kasi kayo, hindi nyo ibinabalita. Kaya andito na lang si Sir Ivan ang magbabalita. Maraming good news katulad dun sa good news para sa senior citizen at saka sa PWD. Bakit hindi natin nakikita diyan sa mga dilawang media? Buti na lang yung mga kababayan, buti lang yung mga hindi dilawang mga tabloids. Talaga ipinopost na kaagad. Ito mga kung ayaw nang ibalita maraming mga good news pero ayaw nang ibalita. So bago tayo magpatuloy mga kababayan, marami tayong pag-uusapan ngayon, marami ho. Siyempre i-shoutout rin natin si Ma'am Glinda Magalong she's watching from California. And of course, hi to Ma'am Gina Batong. She's watching from Japan. Hi to Ma'am Ruby Tabilin. She's watching from Hong Kong. And of course, I'd like to say hi to Sir Geronimo Balog. He is watching from Jeddah, KSA. And of course, hi to Ma'am Cindy Rosario. She's watching from California. And of course, hi to Ma'am Feli Lombira. She's watching from Italy. And also sa kay Duni Channel, na YouTube channel na Duni. Yan, maraming salamat ho sa pagsuporta dito sa ating channel. And of course, mga kababayan, meron akong nabasa doon sa mga previous video ho natin. Actually, maraming akong nabasa. Ganyan, medyo binaliwala ko lang. Ngayon, sige, pag-usapan na natin, kasi marami nag-request Sabi ho nila, Sir Ivan, bakit hindi mo pinag-usapan ng tungkol sa gold kay Marcos, yung Marcos Gold? Actually, mga kababayan, kaya nga hindi ko pinag-usapan na muna yan kasi medyo mga speculative kasi mostly. Totoo yan, medyo speculative ho lahat. Kaya kahit nga yung si BBM, di ba sinabi niya wala siya nakitang gold about sa Marcos Gold or Marcos Wealth na sinasabi lagi dito sa mga dilawan kung totoo man yan o hindi. Ang makapagsabi kasi niyan mga kababayan, ito para sa akin lang to ang makapagsabi yan directly si Ma'am Imelda Marcos lang ho. Siya ho ang makakapagsabi niyan. Di ba parang sinabi siya na merong gold doon sa Swiss bank. Meron daw silang account ho doon. So doon tinago yung mga golds. Probably maybe. Tsaka alam niyo mga kababayan, as far as I know, bakit mayaman na talaga yung mga Marcos noon pa. Kahit pa hindi kasi tumakbo pa hindi pa naging presidente si late Ferdinand Ederlin Marcos, talagang mayaman na sila mga kababayan. Kasi si late FEM, gold trader siya, gold trader. Maraming gold, kasi sa mga negosyo niya, yung golds. So, probably marami talaga siyang gold. Hindi natin masasabi na gold ho yun sa dito sa mga yung mga nakaw-nakaw lang sabi nila, hindi naman kasi ganyan hindi ko naniniwala sa ganyan mga kababayan. Maniwala ako siyempre negosyante kasi si FEM, late FEM tungkol sa gold din. So most likely marami ho silang gold. Totoo ho yan siguro. So nga mga kababayan, bigyan ho kayo mga example. 'Di ba? Bakit mostly sa mga pag-usapan natin ng gold, bakit andyan ho lagi yung Pilipinas? Bakit hindi ho ang Saudi? 'Di ba yung Saudi? Andito sa Riyadh mga kababayan, 'di ba ang Saudi, isa sa pinaka-main nila na negosyo ay golds. Hindi niyo napansin yun? Marami ring golds ang Saudi mga kababayan. Pero ang pinakamatunog ho na bansa na maraming golds, ang Pilipinas. Mayaman ho tayo mga kababayan, totoong-totoo yan. Kahit dito, tanungin ho dito mga authorities, mga kilalang-kilala lang ang Pilipinas na marami hong gold talaga yan. Mayaman ho tayo. Bigyan ko kayo ng example, kahit mga idaan natin sa movie. Idaan natin sa movie. Kasi si Sir Ivan mga kababayan, hilig rin ako ng movie. Alam niyo naman, hindi ako makatulog sa isang araw kung hindi ko manood ng isang movie. Ganon si Sir Ivan mga kababayan. Bigyan kong example. Bakit halos sa lahat ng mga movies sa Hollywood, if they're talking about the golds, bakit andyan lagi yung Pilipinas na name?
Di ba? Tsaka meron ding example, sige, ilagay ko kayo sa latest na movie. Nakikita nyo na ba yung movie na Uncharted? Yung latest movie, Uncharted. Sino nakakaalam niya mga kababayan? Paki-comment naman sa baba. Sino nakakaalam sa Uncharted? Yung Uncharted mga kababayan, pinagbidahan ni yung sa Spider-Man, si Tom Holland at saka si Mark Wahlberg ho. Kaso kaya lang naban ho siya sa Pilipinas. Bakit? Siyempre, yung mga kababayan, meron kasing part sa movie doon na parang papunta na sila sa Pilipinas. Kasi ang movie na yan mga kababayan, tungkol kasi sa gold. Meron silang hinanap na gold. So ngayon, nung papunta daw sila sa Pilipinas, merong part sa screen doon, nadaanan ho yung andyan sa South China Sea, yung ni-claim ng China, yung 9-dash line. Alam niyo ho yung 9-dash line mga kababayan? Yung merong dash ho na parang kini-claim ho ng China ngayon, parang illegal claim, sabi nilang DFA, illegal claim daw yan ng taga China eh. Yung inaangkin nila nasa kanya daw yan. So ang sabi ng DFA, kaya nga binan ho yun kasi nakita doon ng 9-dash line, yung 9-dash line ho yan, parang contrary sa country, sa interest sa country. Parang ganun. Hindi ko alam paano kasabihin yan. At saka yung una ho nag-van ng movie na mga kababayan, yung Vietnam. Sumunod lang ho yung Pilipinas. So doon ho, back na tayo sa movie mga kababayan. Kasi doon sa movie mga kababayan, perong na-touch kasi ang history. Hindi ko lang alam, DFA, opinion ko lang to hindi ko lang alam kung tungkol ba talaga sa 9-dash line, bakit nila ibinan ho yung movie na yon. Hindi kaya, kasi parang, historical revisionism na to kasi doon mga kababayan, ang golds kasi, parang sinabi na, di ba, alam niyo ho yung story ni Lapu-Lapu at saka ni Magellan? 'Di ba? Pagkatapos ng laban nila, 'di ba namatay si Magellan mga kababayan? So ngayon, doon kasi naputol ang istorya. Hindi na natin alam kung saan napunta yung galyon ni Magellan, nasaan napunta 'yon. So ngayon, ang doon sa movie mga kababayan, kasi sabi nila parang ang hinanap nila ang galyon yung boat, yung galyon ni Magellan kasi puno daw 'yun ng golds. Alam nyo saan galing? Siyempre, ang galyon ang galing kasi sa Pilipinas. So ngayon ang story mga kababayan, bakit umabot ho yan sa mga kaisipan ng mga director ho ng Hollywood? Bakit sa Pilipinas lagi yung andyan? Basta usapan na ho ng gold, bakit laging Pilipinas? Lalong-lalo na sa Hollywood, US yan Di ba? Hindi nyo ba naisip yan? Meaning, marami hong gold ang Pilipinas. Siyempre, hindi natin alam kung saan ang part na totoo, pero parang binigyan lang ho nila ng siyempre mga sci-fi na siguro, sabi nila, nanguha daw ni Magellan yung mga golds. Kaya siguro nagkabakbakan sila ni Lapu-Lapu. Ganun ho. Pero nakasibat pa rin yung galyon, dala-dala ho ang mga golds. Yun. So, hopefully na nasagot ko yung ninyo, yung merong nagsagot nagtanong about sa golds So yun lang ang pananaw ko, opinion ko lang naman. So of course, bago tayo magpatuloy mga kababayan, marami pa tayo mga kaganapan ho na ibalita sa inyo. So bago yan, siyempre shoutout rin natin si Ma'am Zenny Sinal. She's watching from Cavite. And of course, hi to Sir Aurelio Mendez. He's watching from KSA. Hi to Sweet Madel 29. She's watching from Toronto, Canada. And of course, hi sa YouTube channel na JPTV. Shout out rin kay Ma'am Sonia Inano. She's watching from New York. And of course, hi to Ma'am Charlotte Samura. Yan. So maraming salamat ho sa inyong walang sawang patuloy na pagsuporta sa ating channel. And of course, mga kababayan, meron lang akong request. Siyempre, sana mag-like naman tayo dito sa ating video. Kung mag-share, i-share natin para makilala pang konti si Sir Ivan mga kababayan. At saka mag-subscribe na rin sa mga bagong pasok dito. Sana mag-subscribe po tayo. And of course, maraming salamat mga kababayan. So ngayon, forward na tayo. Meron kasing mga kababayan, dahil nga sa medyo nagka-problema na ngayon ang mga dilawan mga kababayan, lalong-lalo na yung liberal, kaya ayaw na sila magpatawag na liberal mga kababayan. Dito, nagugulat ako dito mga kababayan kung magkaano ho ang i-budget ng merong nagbigay, siyempre, ang financer ho. Merong financer sila sa ibang bansa mga kababayan itong liberal. Malula kayo sa napakalaking budget. Alam nyo kung sino alam ko kung sino nagsabi niyan.
Abay, si Attorney Larry Gadon, mga kababayan. Ngayon ko lang nalaman yan. Siyempre, ang alam ko, merong nag-budget sa liberal. Pakinggan natin si Attorney Gadon, mga kababayan. Sa tingin ko naman ay unti-unti nang mawawala yung mga yan sapagkat mawawala na rin sila ng pera. Kung matatandaan mo ay merong impormasyon kami natanggap na ang Liberal Party, itong kakampings, ay nakatanggap ng $20 million from the NED, yung National Endowment for Democracy. $20 million, mga kababayan. Nagbigay din ng pera yung mga ibang mga Filipino-Americans na mga negosyante sa Amerika. Nakala nila talagang ang sitwasyon nga dito ay napakasama. Ang pinapaniwalaan nila ay yung mga liberal na yan. Mauubos din yung pera na yan dahil dito pa lamang sa rally, ay mga rallies na ginawa nila ay marami na ang naitapon nilang pera dahil binabayaran nila yung mga tao umatende. At bumibili sila ng mga paraphernalia, mga lobo, mga sobrero, mga dilawan. T-shirts, makikita mo na yan, mga pinklawan. Talaga yung kanilang mga t-shirts. Unlike yung sa mga rallies namin nila BBM, yung mga t-shirt, yung mga tao kanya-kanyang bili. Kasi walang common design. Walang common shade of red. Doon mo makikita na kanya-kanya silang bili. Yung iba, siyempre pinamigay ng mga ibang kandidato, pero makikita mo doon yung talagang spontaneous, yung buhos ng tao sa mga rallies ni BBM at ni Inday Sara. Ngayon, yung mga nagrarally na yan dyan na naiiwan, mauubos din ng pera ng mga yan. Parang kagaya din noong natanggal si Atty. Lourdes Sereno sa Supreme Court, ay yes, correct. Nag-rally rin sila sa loob ng mahigit 1 linggo lang. At nung maubos na yung pera, wala na, tumahimik na sila. Ganyan din ang nangyayari dyan. And they cannot play up the people power, edge of people power drama na or narrative na dahil wala nang naniniwala dyan sa mga yan. Mga bayaran kasi yung mga umaattend ng mga rally-rally na yan. Siyempre may mga allowance yan bukod sa mga pagkain na binibigay nila. Hindi rin magtatagal yan. And I'm sure kung meron pa silang pera na itatago after the election, titipirin na rin nila yun para sa kanilang mga sariling bulsa. Ibubulsa na nila yan. Ugali na mga yan So ngayon, nakita nyo mga kababayan, napakalaki ng budget nyo. Malaking budget yung yung liberal at saka yung dilawan. $20 million. Ang iba, binulsa na. Kung i-convert niya sa Philippine money, magkano kaya yan? Napakalaki, no? Kaya nga, ganadong-ganado sila mga kababayan mag-rally dyan. Bahala nang naiinitan na sila. Ay, okay lang sa kanila. Merong pera Kahit yung ipinagsisigaw na wala na sa ayos. Kahit ano na lang yung ipagsisigaw, mag-file sila ng mga disqualification case. Siyempre, merong backer. Merong gumagastos sa kanila, merong nagpa-finanso. Maraming pera dong sa kabilang sa kabilang bayan Maraming pera, kabilang bayan, kabilang country. Siyempre, maraming pera. Kung maraming pera, marami rin sila. So kahit gaanong paninira nila kay BBM, hindi na yan tatalab sa mga tao, mga kababayan. Bakit? Siyempre, sawang-sawa na ho ang Pilipinas, sawang-sawa na ho sa mga paninira ng mga dilawan, mga kababayan, ang mga kapwa natin, mga Pilipino. Sawang-sawa na sa ganyan. At saka uhaw na tayo sa totoong pagbabago. At saka alam na ho natin kung sino ang karapat-dapat ho. Walang iba ho dyan si BBM lang ho. At saka kasama niya si Inday Sara. Talagang na-feel na natin mga kababayan na unti-unti na ho tayong tumataas, umaangat. Siyempre, maraming mga good news. Hindi pa nga nakaupo si BBM, mga kababayan. Hindi pa nakaupo. Marami ng mga good news, mga nagsipasukan. Kaya lang, laging i-fact check niyan sa Rappler Itong mga gunggong na to Itong Rappler, Verapaz, andyan laging nakaantabay. Basta good news ho kay BBM. Basta good news ho sa tungkol sa mga Marcos. Abay, pina-fact check agad. Kaya lang, don't worry, andito si Sir Ivan. Andito na si Sir Ivan, mga kababayan. Kasama nyo na ako. Ibalita natin ang lahat ng mga good news. Alam niyo mga kababayan, meron nagpaparinig ngayon ng mga dilawan na
Yung ano daw, yung SONA ho, soon to be. Kasi alam nila matatalo na sila at saka talagang makakaupo na ho si BBM, hindi yan mapipigilan. Abay, meron nagpaparinig mga kababayan, ito ay post ko, nagpaparinig ho na dilawan na yung SONA daw, SONA 2022, siyempre, sino namang presidente sa 2022, si BBM na naman, si BBM nang naman, siyempre, pinamaringgan ho nila yung Marcos administration na hindi daw ipapalabas sa mga TV yung SONA. Tingnan nyo yun. Hindi daw ipapalabas sa media. Yun daw ang nila, yung parang nagbabahad na ho sila. Ayaw daw na ipapalabas yan. Siyempre, sino lang naman ang hindi papalabas dyan? Yung yung ABS-CBN, yung siguro yung TV5, kasamahan nila yan. Siyempre, yung iba mga mga GMA, yung mga dilawang media mga kababayan, siguro kung magkakaisa sila, ayaw na ipalabas yung SONA ni BBM. No problem, don't worry. Andito naman kami mga BBM vloggers. At saka andyan din naman yung SMNI. Andyan yung Net25. Andyan ho yung PTV, UNTV. Andyan naman ho sila. No worry. Andyan naman rin kami, mga BBM vloggers. Handa-handa ho namin ilatag ho, i-spread ho ang good news ni BBM. Yung Marcos administration ho, handa-handa na ho kami. At saka nag-uusap-usap na ho kami yan. Don't worry. Mas lalong masasaktan ho dyan ang mga Marcos, yung mga anti-Marcos ho, mga kababayan. Lalong-lalo na, i-shoutout ko lang again yung mga dilawan na nandito. Kumusta kayo? Mukhang pinapasikat yun na ako Unti-unti na akong pinag-usapan na naman ni Persia. Abay, parang nagiging threat nyo ako Abay, don't worry. Baguhan lang naman ako na vlogger mga kababayan. Yung mga dilawan, don't worry. Baguhan lang naman ako. Napakaliit ko lang naman small vlogger lang naman ako, small vlogger. Pero wag ka, yung mga maliliit dyan, nakakapuwing yan. Huwag kang kumpiyansa, mga dilawan. Huwag kang kumpiyansa kay Sir Ivan. Kahit maliit pa lang ako na channel, nakakapuwing din. Sa mga kababayan, maraming salamat ho. Of course, i-shout out rin natin si Ma'am Tess Magat. She's watching from Kuwait. And of course, hi to Ma'am Sonia Inano. She's watching from New York. And of course, hi to Ma'am Gina Tandok. She's watching from Doha, Qatar. And of course, I would like to say hi to Maria Judy Cruz. She's watching from Dubai. Hi to Sir Crisanto Mangoni. He's watching from Quezon City. Hi to Ma'am Aimee Yoshinaga. And she's watching from Tokyo, Japan. And of course, shout out rin kay Ma'am Emily Sipagan. She's watching from Massachusetts. So nga mga kababayan, kung nakaabot ka ho dito sa portion na to, sana ho nakapag-like na ho tayo, nakapag-share, at saka sa hindi pa ho nakapag-subscribe, sana mag-subscribe naman tayo para medyo makilala pa si Sir Ivan. At saka inaanyayahan ko rin kayo na sana magpa-member ho tayo dito sa ating channel mga kababayan. Just i-press lang nyo yung join button ho dyan sa gilid ng subscribe button. Mayroong join ho dyan. At saka pwede rin i-check doon sa sa description ho ng video na ito. Meron ding link doon kung gusto nyo magpa-member, andun din. So maraming salamat ho. Sana wag natin kalimutan mga kababayan na mag-pray lagi araw-araw. Wag nyo hong kalimutan si Lord Jesus mga kababayan. Mag-thank you ho tayo sa Kanya sa lahat ng mga blessings ho na na-receive nyo natin araw-araw at saka sa mga blessings na hindi nyo nakikita. Kasi si Lord Jesus mga kababayan, very miraculous ho yan. Lagi ho siya andyan sa gilid nyo, ginagabayan ka ho yan lagi araw-araw. Kaya nga maraming mga good news ngayon mga kababayan, kasi dahil nag-pray ho tayo. Siyempre sinasabi ko lagi dyan sa inyo, yung prayers ay napaka-powerful ho. So maraming salamat and see you on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang busy na mahal ang